sa ngayon ang pinakakailangan ng mga kababayan natin sa Catanduanes ay pagkain, tubig at gamot. Pero higit pa sa kabayan ang hinihingi na ng tulong ay yung mga trapal o anumang material na pwede nilang gawin para maging isang silungan dahil halos lahat ng bahay doon sa Virac na napuntahan natin, at least pati na rin sa ibang bayan sa Catanduanes, ay nawasak o nasira ang kanilang mga tahanan dahil sa bagyong Rolly. Mula sa ipapawid, larawan ng pinsala ang bayan ng Virac. Isang sulyak sa Catanduanes na unang tinamaan ng pinakamalakas na bagyo sa mundo nitong taon. Ang mga kuha sa cellphone ng bagyo ang sumalubong sa amin. Sa Santo Domingo Elementary School, tumakbo ang ilang mga residente para sumilo. Pero hindi kinaya ng paaralan ang puwersa ng hanging dala ng super typhoon nang tangayin ang bubong at mawasak ang mga bintana. 19 na evacuee kasama ang isang sanggol ang nagsiksikan sa isang maliit na CR. Nagkasiyang ko ay sa loob ng CR. Pinalangan mo kung hawak namin. Tatlo ka naman. Ngayon hindi pa ako maka-recover sa IBC. Kasi kung bata kung kasama namin eh. Pero salamat na lang po kami sa listed. Dahil wala sa amin nawala. Dahil hindi nakasya sa CR, sumilong na lang sa maliit na lamesa si Albert. Yakap-yakap ang asawa at 5 anak. Kada minuto, tinatawag isa-isa ang mga anak para matiyak na buhay pa. Bawat isa tinatawag ko para malaman kung okay pa. May lang ang tawag ko. Wala na akong ayos talaga para matutulog na ako. Kasi wala man akong magawa. Sabi ko, walang maghiwalay. Wala na, hintay na lang kami talaga na kung baka yung katapusan na. Sa ngayon, hindi pa malaman ng mga nasalanta kung paano babangon. Hindi rin makahingi ng saklolo dahil bagsak ang linya ng komunikasyon. Kaya, huwag po kayo mag-alala. Buhay pa po kami ng mga pamangkin mo. Saka sila mama, hindi ko pa alam kung anong nangyari sa Imoto. Yun daw po kasi ang sentro. Kami daw namatay doon. Wala pa kaming balita. Wala mama. Gusto ko naman pumunta din kasi wala pa akong masakyan. Ayon sa mayor ng Virac, 75% o 3 sa bawat 4 na bahay sa bayan ang nasira o nawasak ng bagyo. 3 ang kumpirmadong namatay sa bayan matapos malunod sa flash floods. Unti-unti rin nauubos ang pondo ng LGU dahil sa sunod-sunod na bagyo at tugon sa COVID-19 pandemic. Hindi mo rin mapipigilan minsan mapapaluha ka rin lalong-lalo na nung nag-ikot-ikot na kami. Maraming pamilya ang talagang hindi alam kung paano mag-umpisa kasi nawalan talaga ng tirahan. Talagang kailangan na natin maging pulubi, kasi mga nasa gobyerno kailangan na natin makaawa, mag-ingi. Kasi talagang wala na rin halos ang kapan ng munisipyo para itulong pa rin sa mga apektado ng bagyo. Talagang kinakailangan natin na tulungan. We request our national government, sila lang may kapabilidad. With this kind of magnitude, meron mga unpassable area. So yung food, shelter, clothing, talagang para tayong binomba. Sa ngayon, iisa ang mensahe ng mga taga-Virac. Buhay pa kami, pero kailangan ng tulong. Kabayan, kanina doon sa may paliparan naman ng Virac sa Catanduanes, nakita naman natin na dumating yung ilang mga sasakyan ng Philippine Air Force. Kami dalang mga kahong-kahong ng mga ayuda mula sa DSWD at natutulong-tulong nga sila doon na ibaba mula sa mga aeroplano. Kaya inaasahan na kahit pa paano makakatulong yun. Pero yung kausap nga natin, yung mayor at ilang Virac, ay talagang sa ngayon ay hirap daw sila na budget na or hati-hatiin ang kanilang pondo para matugunan yung pangailangan ng mga taga-Virac. Bakit? Siyempre, ang mga kababayan natin dyan ay nasa mga ibang question centers dahil sa sabi mo nga ay sira ang mga bahay. Ang problema, kabayan, pati mga evacuation centers gaya ng Santo Domingo Elementary School ay nasira. Kausapin natin ilang mga taga-lokal na pamahalaan kanina, kabayan. Ang problema, syempre may pandemic pa, yun yung nakakalimutan. Ngayon yung ilang mga
tinayo nilang istruktura o ginawang istruktura para sa mga nagpo-positibo, kaya naman yung minomonitor kung